Hello po, good evening Santa Rosa. Ayan, so good evening po, magandang gabi po sa inyo. Nandito po kami. Ayan, mag-share lang po kami na mabilis ng Word of God po and some testimony. So ayan, ito po ay libre, wala po kapalit. Din kami po ay, ayan, hindi po nangihingi ng anything. We just want to bless you tonight with the Word and with some testimony. Again, kung ikaw po ay nakaparaan dito, kung ikaw ay nasa jeep, nakasakay ka dyan sa tricycle o dumadaan ka lang, we believe that this is not an accident. We believe na wala accident din sa Panginoon. Tonight is the night you will be blessed with some Word of God. Again, this is for free. And again, this is for free. We're gonna sing one song and then we're gonna share some testimony and we hope po na kayo ay mapagpala ngayong gabi. Ayan. Ayan, good evening po. Mag-share lang po kami ng Word of God. So ayun, kahit maulan po, no? Alam naman natin maulan ngayon, but kailangan pa rin natin mag-share ng ating testimony. Are you ready? So ayun, ang gusto ko lang po sabihin sa lahat na God is good all the time. All the time is God good. Amen po ba? So ayun, grabe napakasarap po sa feeling na kapag kasama mo si Lord sa journey. Napaka-the best. I swear to God. Kaya alam ko lahat tayo nakakaranas ng struggles. Pero kapag kasama natin si Lord, hindi niya tayo pamamayaan. And He never leaves us. Amen po ba? Amen! Amen. So, ang share ko is nabasa ko nga sa Bible, sabi ko, Ephesians, sabi ko, you can have forgiveness of your sin to Jesus Christ. So, ibig sabihin, nagkaroon na po ng, parang nilaw na po ni Lord na parang patawarin ko. Dahil, ay nga po, dahil sa trauma rin po ng aking kabataan ko. And then, syempre, susunod na problema, recently, but, nung ayun po, walang ano na, after na ako mabaptize, ayun, pinatawad na ako ng Panginoon. And ayun po, Yung testimony ko, lahat. Kahit ang short version. Short lang po ito. Hindi ko ito papahabain pa. So, ayun. Simula ng pagkabata ko, inakat ako yung karanas ng trauma sa family. Then, hindi kinakapagay ng ate ko dahil sa pag-job niya. And sobrang, siguro, first experience para sa akin na naranasan ko sa buhay. Then, inakarasin ako ng bullying, sa may classmates. Then, pero mas nag-overs nung namatay niya yung tatay ko. Doon na lang sa kabalan na pinapatalingan ng isang ama. Kumbaga,
inisip ko pa rin naman siya. Tapos, ayun, nakikita ko, doon ako nakaranas ng depression. Sarili ko talaga. Doon ako naghahanap ng pagmamahal, ganun kasi feel ko, ano yan, nasa akin naman lahat, pero bakit kulang pa rin? Diba nga katulad sa puso mo, ano yun, diba kinaware ko yung strategy na Sarah Geronimo, na nasa kanya na ang lahat, pero bakit may kulang pa rin? So, ganun, parang same kami ng situation ni Sarah Geronimo. Pero hindi naman lahat nasa akin. May mga specific ako na parang, tapos ayun na, nung nakilala ko na yung dati Joey, Pastor Joey, yung kasama pa. Sobrang saya ko dahil sobrang tagal ko hindi nag-church ka sa Christian church. Born again. Dahil doon mas nag-on fire ako doon. Ang sarap talaga mag-on fire ka and mag-lingkod ko. At ngayon, lahat ng mga pinag-pray ko kay Lord, at saka hindi yung mga, iba kasi hindi ko pinag-pray pero binigay ni Lord, and grabe yung favor niya talaga para sa akin. Alam mo yung kahit hindi ko naman parang deserve ko, no? Lord, thank you. Kasi binigay mo yan. And grabe yung love. Eh hindi lang yun. Alam naman natin na binigay niya yung grace. So ano ba yung grace na yun? Yung sacrificial love. Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Na alam naman natin na hindi natin deserve pero binigay niya. It's sacrificial love for Him. And then nilaw niya ako na magpatawad sa mga tao. May gusto mga tao in-underestimate ako, gano'n, hanggang dyan ka na lang, and never ka magiging successful sa buhay. And yeah, sobrang sarap kapag kasama mo si Lord sa joy. Kasi alam mo safe ka and alam mo tutulungan ka yan. And ayun. Not ganun. That's all. Ayan, hello po ulit sa mga taga Santa Rosa. Good evening. Ayan, we are here to share some Word of God. Again, ito po ay for free. Wala po itong bayad. Kami po ay hindi nanghihingi. Hindi po rin po kami nagbebenta ng anything. Ayan, very short lang po ito. We just want to bless you with the Word of God sa lahat po ng naaabot ng boses ko. In a very short moment, ikaw ay makakarinig na magandang balita, no? Ikaw ay napapadaan. Kung ikaw ay nakikita mo yung mga signages namin, nakikita mo yung sinasabi dito sa mga signage namin, alam mo, hindi aksidente na nakita mo to ngayong gabi, no? In a very short moment, malalaman mo na inaabot ka ng Panginoon. He is reaching you, inaabot ka ni Jesus sa oras na ito. At alam mo ba, itong sign na to, baka ito na yung inaantay mo. This is the way of God reaching out to you. Inaabot ka ng Panginoon. Kung ikaw man ay dumadaan, nakikita mo to, naririnig mo ang boses ko. Ito na yung sign na ikaw ay hinihila ng Panginoon papalapit sa Kanya. Ito po yung sign na tinatawag ka ng Lord. If you are somebody na nakakapag-church na, nakakapagbasa ng Bible, kung ikaw ay someone na iniisip mo, bakit ganon? Nag-church naman ako, nagpa-Bible naman
ko sa Diyos. Alam niyo po, kami po, ang testimony po namin, marami po kami mga kasama dito na dumanas po ng depression, anxiety, marami po kami mga nakasama na naging victim ng rape, naging victim ng abuse. Kung tutuusin po, dapat masisira na po yung mga buhay po namin. Kung tutuusin, dapat wala nang patutunguhan yung mga buhay namin. Alam niyo po, sabi sa Bible, John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy, but Jesus comes to give you life and have it to the full. Alam niyo po, aside po sa Bible, the Word of God, ang salita po ng Lord, ay hindi babalik po na walang bunga. Kaya alam mo ba, kung ikaw napapadaan ka lang, naririnig mo lang to ngayong gabi. God is putting seeds of faith in your heart as you listen to my word. Habang nakikinig ka, naririnig mo yung boses ko, unti-unti naglalagay ang Diyos ng tanim sa puso mo para dumating ang panahon kapag yung Word of God na yan nagbunga na, maaalala mo na merong isang babae na nag-share, merong isang babae na narinig ka nag-share dun sa kalsada na sinasabi niya na mahal ka ni Jesus. Alam niyo po, walang aksidente sa Panginoon, hindi aksidente na ikaw yung napadaan, hindi po aksidente na ikaw ay nandito ngayon, naririnig mo yung sinasabi namin. Ang dami namang pagkakataon, no? Marami namang chance na dumaan ka, pero ngayon yung time na napadaan ka sa lugar na ito at narinig mo yung sinasabi ng word, yung sinasabi namin, sinashare namin mga testimony and good news. No, alam niyo po, again, marami po kami mga kasama, halos patapon na po yung buhay. No? Kung ikaw yun, naiisip mo na parang wala nang direction yung buhay mo, parang wala nang pupuntahan, alam mo, wag ka maniwala, mayroon pang direction, mayroon pang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Hindi ka nabubuhay para mag-aral lang, hindi ka nabubuhay para lang magtrabaho, mag-asawa, magkaanak, and after nun, mamamatay ka na. Hindi lang yun ang buhay. No? And again, we have an urgent message po ngayong gabi. Kung ikaw man na napadaan, naririnig mo to, alam mo, hindi sayang ang pagdaan mo, hindi sayang yung paglakad mo, hindi sayang na narinig mo tong boses ko ngayong gabi. No? Alam niyo po, lahat po tayo, whether you're like me or not, lahat po tayo ay harap sa Panginoon. No? Maybe malakas tayo ngayon, wala tayong sakit, pero ang sabi mo sa Bible, Santiago 4:14, sa katunayan, hindi po natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan sapagkat ang buhay ay parang lumog, lilitaw sandali at pagkatapos wala na po. Ganun lang po yung buhay natin, napakaikli lang po. Ano po, at sabi po sa Bible, Romans 3:23, lahat po tayo nagkasala, wala nakaabot sa kalwalatian ng Lord. No? At sabi po sa Bible, Romans 6:23, sa katunayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos po ay na walang hanggan sa pamagitan ni Cristo Jesus na ating Diyos. Ngayon po, naririnig mo ng libre at walang bayad. Again, sinishare po namin to for free. Kung meron pa manghingi sa'yo, hindi namin yan kasama. No, kung meron man po tayong pinakamalaking problema, alam niyo po, hindi po pera, hindi lang po sakit. Ang pinakamalaki po nating problema ay yung kapag namatay tayo, saan tayo pupunta? No, marami po sa atin, hindi po agad iniisip yun. Kasi akala natin, kapag namatay tayo, tapos na. No, marami po yung mga tao dyan po sa Robinson's Galleria. No, last 2023 ng March, meron pong tumalon doon. No, meron pong matanda na tumalon doon. At sabi po sa balita, ang dahilan daw po kung bakit po siya tumalon doon ay family problem. No, marami po sa atin, pag tinatanong tayo kung okay lang tayo, ang sagot natin okay lang. No, marami po mga tao ngayon, tumatawa sila, umingiti sila, pero sa likod ng ngiti, sa likod ng tawa na yun, yung kabigatan ng loob, na wala sila mapagsabihan. No, yung ibang tao po ngayon, sasabihin nila, tapusin ko na lang lahat. Inom na lang ako ng gamot o kaya magbibigti na lang ako para tapos na lahat ng problema ko. Alam niyo po, hindi po totoo yan. No? Sabi po sa Bible, Hebrews 9:37, it is appointed to man to die, and after that, it's judgment. No? Sa ayawan po, at gusto po natin, nakarap po tayo sa Panginoon. You're gonna die. And the big question is, are you sure sa pupuntahan mo? Kung ikaw narinig mo to, kung sa tingin mo, ate, wala naman akong kasalanan, mabait ako, nag-church ako, ginagawa ko lahat ng sinasabi ng religion ko. Sigurado na ako langit ko. Are you really sure? No? Kung ngayon na yung last day mo, are you 100% confident na makakapato ka sa langit? Ngayon, bakit
kailangan po maging 100%. Kasi po, sa totoo lang, hindi po natin alam kung kailan yung last day po natin. No, marami po sa atin, akala natin mahaba pa yung buhay natin, pero hindi po natin alam. In the blink of an eye, pwedeng mawala lahat ng pinagmamalaki po natin. In the blink of an eye, pwedeng iiwan mo lahat ng mga pinaghirapan mo. And the only thing na matadala po natin sa kabilang buhay, yung ginawa natin para kay Kristo Jesus. No, marami po, iniisip natin, ay, may religion naman ako, ginagawa ko naman. But the question is, kailan yung uling beses na ikaw ay nagkasala? Alam niyo po, malaloko natin ang ibang tao, pero ang Diyos, hindi natin malaloko. The Bible says that nothing is hidden in His eyes. No, sa mata ng Diyos, walang maitatago. Yung iniisip mo, yung sinasabi mo, yung nasa puso mo, lahat yan kita ng Panginoon. At ang pagkakasala po, hindi lang yung nakikita ng tao, kundi yung nag-uumpisa sa puso mo. And sabi po sa Bible, lahat po ng mga nasa isip natin, alam ng Diyos. Sabi po sa Matthew 9, sinabi ni Jesus, if your eye causes you to sin, pluck it out. Kung kamay mo, putulin mo, hindi ibig sabihin na literal. Ang sinasabi ng Lord, ganyan kadaling magkasala. Kaya kahit ano pang gawin natin, no ate, hindi naman ako nagsasalita ng ganito, hindi naman ako nagsusuot ng ganito, ginagawa ko lahat ng sinasabi ng religion ko. Alam mo, bad news, hindi ka maliligtas niyan. Ang sabi po sa Bible, no, there is no other name but which man can be saved, kundi sa pangalan ng po ni Jesus. John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Him. John 3:16, for God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes shall not perish but have eternal life. Alam niyo po, ang makakapagligtas sa atin ay hindi lang yung listahan ng dapat at hindi mo dapat gawin. Ang makakapagligtas sa iyo ay ang pananampalataya mo kay Kristo. No, ang sabi po sa Bible, siya lang yung daan, wala nang iba. I will ask you if you have a religion, but right now I will ask you, are you sure na maliligtas ka? Kung ang sagot mo ay hindi ako sure, delikado yan. And tonight, you can be sure na ikaw ay maliligtas, magkakaroon ka ng salvation. Sigurado ka, pinatawad ka na ng Panginoon. Importante ba ito? Opo, kasi hindi natin alam kung kailan ang huling buhay natin sa mundo. And ngayon, inaabot ka ng Panginoong Jesus. Binibigyan ka niya ng pagkakataon. He is calling to you. Ngayon, wala na tayong dahilan. Kapag namatay tayo, hindi na natin masasabi sa Lord, oh Jesus, hindi ko alam totoo ka, hindi ko alam ikaw pala yung mag-judge sa akin, hindi ko alam. Wala nagsabi sa akin ngayon, wala na tayong masasabi kasi narinig mo na makakapagligtas lang sa'yo ay ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, He is a new creation, the old has gone, and the new has come. Ephesians 2:8, sabi po dun, for you have been saved by grace through faith, not by works, so no one should boast. Hindi mo kailangan paghirapan ng kaligtasan mo, hindi mo kailangan paghirapan na patawarin ko ng Lord. Isa lang ang gagawin mo, repent of your sin. Manampalataya ka sa Panginoon, maniwala ka na siya'y namatay para sa iyo, nilinis ka na ng ni Jesus at mabuhay ka para sa Kanya. Galatians 2:20, sabi po doon, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. And the life which I now live, I live by faith in the Son of God who loves me. Kung ikaw ang nag-iisip na tingin mo wala nagmamahal sa'yo, nakailang girlfriend ka na, nakailang boyfriend ka na, papalit-palit ka, no, hindi mo alam saan pa papunta ang buhay mo, alam mo, mahal ka ni Jesus. He loves you so much. No, even your hair is counted. Amen, mahal po kayo ni Jesus, ate, ayan. No, even your hair is counted. Ganyan ka kahalaga sa Panginoon. At alam niyo, sa dami po nangyayari ngayon sa Pilipinas, no, nagkakaroon po ng mga earthquake, nagkakaroon ng pagsabog ng vulkan. Ayan po ay hindi ng natural disaster. Yan po ay paraan ng Diyos para tawagin ang tao na magsisi sa kasalanan at bumalik sa pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mahal po kayo ng Panginoon. Ito na yung chance mo. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na bumalik sa Kanya. At alam mo, alam mo ang Lord nag-iintay lang sa'yo. Yung ibang tao nagsasabi, magpapakaayos muna ako bago ko bumalik sa church. Mag-iayusin ko muna yung sarili ko. Ito yung sasabihin ko sa'yo. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo nang wala
si Jesus. Kaya nga naman, if you are that person, gusto mo magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, you want to really receive the forgiveness of sin, yes, kahit wala tayo sa church, kahit wala tayo sa magandang lugar, ngayon, naririnig mo to, pwede kang tumawag sa pangalan ni Jesus, at pwede mo maranasan, totoong-totoo, hindi religious, kundi internally, spiritually, naramdaman mo talagang pinatawag ka ni Jesus. At kung mamamatay ka ngayon, sigurado ka langit ka. If you are that person, if you hear my voice tonight, you can pray this simple prayer. Yes, heaven is sure. Pwede ka mapatawad sa kasalanan mo. Ano pa yung nagawa mo? Walang kasalanan na sobrang itim na hindi kayang patawarin ng Panginoong Jesus. Huwag mo lang antayin na mawalan ka pa ng hininga bago ka bumalik sa Panginoong Jesus. He is waiting for you. Tinatawag ka niya. He calls you by name at mahal na mahal ka niya. He loves you and He is reaching out to you. Kung ano man yung pag-ibig na hindi mo naramdaman, kayang punuan ni Jesus. Kung bibigyan mo lang siya ng pagkakataon. We're gonna pray this prayer. Kung nairirinig mo to, last na lang po. Hindi lang langit, hindi lang buhay na walang hanggan ang ibibigay sa'yo, hindi lang kapatawaran ng kasalanan, kundi pagagalingin ka rin niya sa lahat ng kasakitan. No? Kung ikaw ay merong sakit, kaya ka pagalingin ng Panginoon. Emotionally, spiritually, physically, lahat yan binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at available sa'yo, walang bayad. Libre lang, basta mananampalataya ka. Available din ang kaligtasan, available ang kagalingan, kalayaan. Kung ikaw ay isang tao na nahihirapan kang lumaya sa depression, sa addiction, sa anxiety, alam mo, available yan kay Jesus. Libre, walang bayad. Ang kailangan lang, malimpalataya magpakumbaga ka sa Panginoong Jesus. Yung po ang sinabi ni Jesus, I'm gonna pray. Luke chapter 4, dineclare po ni Jesus, Isaiah 61, ang sabi po doon ni Jesus, the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel to the poor, heal the broken heart, set the captives free. Alam mo, kung ikaw ay napapandaan ngayon, kung ikaw ay somebody na broken hearted, alam mo ba, hindi ka lang bubuuin ni Jesus. Kung ikaw ay broken heart, dahil sa family problem, dahil sa problema sa relasyon, ano ba man ang dumurog ng puso mo, kayang-kaya kang pagalingin ni Jesus. Kung akala mo, dead end na, wala nang pupuntahan yung buhay mo. Kung akala mo, katapusan na, wala nang pag-asa, hindi totoo yan. Kung ikaw man ay nagkaroon ka ng heartache, ikaw ay nasaktan, niloko, nanloko, no, may nanakit sa'yo, emotionally, physically, alam mo, hindi yan ang katapusan ng mundo. Kung bibigyan mo ng pagkakataon si Jesus, kaya ka niyang bigyan ng bagong umpisa. Ang sabi ni Jesus, I am the living water. I am the light of the world. I am the bread of life. Siya yung tubig na nagbibigay buhay. Siya ang tinapay ng buhay. Siya mismo ang buhay. Kaya kung ikaw naghahanap ka ng buhay, alam mo, ang buhay hindi matatagpuan sa religion. Ang buhay na kay Jesus. Yan yung sinabi niya sa Bible. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the living water. I am the bread of life. At yan ay available sa'yo ngayong gabi. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit anong kasalanan mo, sa tingin mo walang tatanggap sa'yo, tatanggapin ka ni Jesus buong buo. Hindi ka niya ipagtatago yan, hindi niya isusumbat sa'yo lahat ng mga kasalanan mo. Alam mo, inaantay ka ng Panginoon na nagmamahal sa'yo. At hindi ka itataboy ng Panginoon. I'm gonna pray. Last na po ito. Salamat po sa mga pumayag na mag-share kami kahit saglit lamang po. Hello. Hi. Nag-hi sila. Hi. Nag-hi yung mga bata. Ayan. Kilala niyo ba ako? Ate Jomi? Hi, hello. Hello! Sa Kids Church ata itong mga ito. May nag-hi, oh. Ayan, oh. Taga-saan kayo? Layo nila, eh. Hello! Taga-ano ata sila? Ayan, kilala nila ako. Praise God. Ayan, mahal po kayo ni Jesus. Let's pray! Amen! Napa, salamat po. At if you are somebody na sa tingin mo kailangan mo si Jesus, sabayan mo itong prayer na ito. Nothing
is impossible. Walang imposible sa Panginoon. Kung akala mo, sobrang layo mo na, sobrang dilim na ng buhay mo, akala mo, sagad-sagad na yung kasalanan mo, mali ka. Kayang-kaya kang patawarin ng Panginoon. 1 John 1:9, kung bayag mo ang makasalanan mo, patatawarin ka ng Panginoon. He loves you so much. Let's pray. Sabayan mo tong prayer na to. Kung ikaw ay gusto mo magkaroon ng relasyon, gusto mo makasigurado sa langit. Let's pray. Panginoon ito, salamat po. Ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Salamat po sa pagkapatawad na aking kasalanan. Tulungan niyo po ako magkaroon ng relasyon sa iyo. Salamat po sa dugo mo, dumaray sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, pinatawad mo na ako. Holy Spirit, tulungan mo ako magkaroon ng relasyon kay Jesus. Simula sa araw na to, tinatanggap ko po ang pagkapatawad ng lahat kong kasalanan. Simula sa araw na to, meron akong buhay na walang hanggan. Meron akong bagong simula. Salamat Jesus. In Jesus' name, Amen. Okay, let me pray for you. Ayan, pumalakpak si Kuya. Praise God. Mahal po kayo ni Jesus. Let me pray for you po. Last na lang po. Ayan. Amen, Lord, sa lahat po ng mga nakakarinig ng boses ko, saglit lamang ito, Panginoon, but naniniwala po ako, Lord, na walang sayang at walang aksidente. Kung sino man po ang nakarinig, dumaan, nakatanggap, Lord, na mga papel, I believe meron kang plano sa buhay nila. O God, Holy Spirit, I pray lahat po ng nakakarinig, ayan, ng boses ko po, I pray that you touch them, that you bless them. I pray, Lord, ikaranas mo po ang pag-ibig at presensya mo sa lahat ng nakakarinig ng boses ko. And I pray, Lord, na kapag dumating yung time na nasa matinding problema, matinding kaguluhan, na sila na kanilang buhay, maalala nila na merong isang babaeng nagpipreach doon ang nagsasabi na si Jesus ang pag-asa, ang daan, ang katotohanan, ang buhay, at siya lamang ang makakapagpatawad ng lahat ng aming mga kasalanan at totoong nagmamahal sa amin ng sukdulan. Salamat po in Jesus' name. Amen. God bless po. Thank you po ulit. At Tatang time for Jesus! Amen daw. Basta, ate, last tayo pa ba? Ano? Sige. Ayan. Simple, ate. Ha? Simple. Natunog pa. Andyan lang yun. Oo. Nahulog yun. Andyan lang yun. Nakakonect eh. Ay, sorry. Ayan, alam niyo po ba, ang dami pong nag-amen. Grabe. Hallelujah. Ang dami pong nag-amen kanina, nakakatuwa. Tapos nung sinabi ko na, Santa Rosa is for Jesus, nag-amen yung isang employee. Dito. Sabihin mo, last song na lang po. Ay, amin na nga. Kinlose ko pa naman. Dali, last na. Magapit na mag-7. Hello po, share the stream. So, ayun po, last song na lang. Yes. I hope na na-bless po kayo and ayun, may nag-rema po sa inyo kung bagal or na-touch ka lang. Holy Spirit. So, ayun, last song.
pag-asa'y ikaw. Ayusin mo yung kanta, ayusin mo. Ayusin mo yung kanta. Pala yun. Version pala yun. God bless everyone. Ang dami nag-amen kanina, nakakatuwa. Praise God.
na eh. Busin na, busin na. May nabati.